Magandang araw. Andito po tayo sa karugtong ng ating topic, ang ika-4 na part ng most precious blood of Jesus Christ, the price of your salvation. Ito po ang January 19, 1997. Only 1/4 of the priest will remain. The angel took me to a high mountain. There I saw our Lord on the cross, crying in a deep sorrow. A great cloud covered the whole place, and then I heard a voice in the cloud, and I saw the sacred head of our Lord. He said, ayon, si Barnabas ay kinuha ng angel patungo sa isang bundok at nakita niya ang ating Panginoong Hesus na nakapako sa krus at umiiyak sa deep sorrow. At lumitaw ang great cloud, kinovered ang whole place, at narinig niya ang isang boses sa cloud. At nakita niya ang sacred head ng ating Panginoon. At sinabi, "My son, look and see." Then I saw a great number of priests tied to a pillar, and many lying on the ground. This was the hard work of the evil agents. I was shocked at the sight. After a few minutes, I recovered myself again. Yon, pinakita sa kanya, nakita niya ang sacred head, at nakita niya ang maraming kaparian na nakatali sa isang pilar. At marami rin ang nakahandusay sa ground. Ito ang hard work ng mga evil agents. At siya ay nashock sa kanyang nakita, si Barnabas. After ng few minutes ay na-recover niya ang kanyang sarili. He said, sabi ng sacred head kay Barnabas, "These people are my priests who will be killed by the wicked man, the Antichrist, in the coming chastisement. My son, I tell you, only 1/4 of my priests will be left after the great chastisement. Some will give up their lives and even get lost. Today, I command my priests all over the world to seek refuge in my holy, precious blood. I command them to pray the holy chaplet of my precious blood and make it known to all men. Through my precious blood, I promise to save their lives." Ito ang aking mga kaparian. These are my priests, sabi ng ating Panginoon, na papatayin ng mga wicked man, ang Antichrist.
na papatayin ng wicked man, ang Antichrist, sa paparating na chastisement. Anak ko, sinasabi ko sa iyo, only 1/4 of my priest will be left after the great chastisement. So after ng great chastisement, 1/4 na lamang ng priest ang matitira. Ang iba ay i-give up ang kanilang buhay at ang iba naman ay maliligaw. Today, ngayon, I command my priest. Inuutusan ko ang aking mga pari sa buong mundo to seek refuge in my holy, precious blood. Na sumilong sa tinatawagan ko, inuutusan ko ang aking mga kaparian sa buong mundo na humanap ng refuge, sumilong sa aking holy, precious blood. Inuutusan ko sila na i-pray ang holy chaplet ng precious blood, ng aking precious blood, at make it known to all men, ipakilala sa sangkatauhan. Through, sa pamamagitan ng precious blood, ay pinapangako ko ang kanilang kaligtasan. To save, I promise to save their lives. Pray and calm the divine wrath. My son, pray the Holy Rosary always, as my mother has ordered you. Pray the Holy Chaplet of my precious blood immediately after your Holy Rosary. You must do this because the hour of salvation is very short. So ito po, after ng Holy Rosary, anak ko, magdasal ng Holy Rosary na tulad ng binili ng aking ina, at i-pray, idasalin ang Holy Chaplet ng precious blood immediately after, pagkatapos ng Holy Rosary. Dapat mo itong gawin dahil ang oras ng pagliligtas ay kakaunti na lamang. My son, I will make it known to you. Ipapakita ko sa iyo that even in the time of my father's anger, my precious blood will save. Whenever my father looks at my blood, he will have mercy on the world. Pray, make constant reparation, and console my father through this holy chaplet of my blood. I bless you all. Remain in my peace. Yan, anak ko, ipinapaalam ko sa iyo na kahit sa oras ng galit ng aking ama, ang aking precious blood will save, magliligtas. Whenever, sa tuwing titingnan ng ama ang aking dugo, he will have mercy on the world. Kakaawaan niya ang mundo. Pray. Manalangin, magkaroon ng constant reparation, ng palagi ang magbabayad kasalanan at i-console ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Holy Chaplet ng precious blood. I bless you all. Remain in my peace. Ito inireveal na sa pamamagitan ng precious blood ng ating Panginoon, kahit sa oras ng God's anger, kahit sa araw ng forsaking,
At pag tinawag mo ang precious blood, at ang sinner, kung may sinner na tatawag sa precious blood, siya ay maliligtas. Ito ay parang secret ni-reveal ng ating Panginoon na kahit sa God's anger, kung sino man tumawag sa precious blood ng ating Panginoon ay maliligtas. January 20, 1997. On the day I strike justice, scientific power will fail. The angel took me into the space and showed me a great number of angels coming down from heaven with a great force. Yun, nakita niya, kinuha siya ng angel sa space at ipinakita ang maraming anghel na pababa galing sa heaven na may great force na napakarami. At sabi ng angel said, "These are God's archangels who will come and defeat the red dragon and throw him into the abyss." So ito daw yung mga anghel na ang mga archangels na tatalo sa red dragon at magtatapon sa kanya sa abyss. As they came down, the angel led me to the underground world and showed me a large number of weapons and said, ayun, dinala siya sa isang underground world at ipinakita ang maraming number ng mga armas at sinabi, "Your scientists, with the aid of the evil forces, are planning to wage the plan of the Eternal Father and make this world an everlasting home. See how heaven laughs at them. Pray and make reparation to the precious blood, so that our Father will save many lives through His mercy." Yun, pinakita sa underground world ang maraming armas, weapons, at ito sa pamamagitan ng scientists, through your scientists, sa tulong ng mga evil forces, ay nagpaplano na hadlangan ang plano ng Eternal Father at gawin ang mundong ito na everlasting home ng kanilang maging walang hanggang tahanan. Tingnan mo kung paano ang heaven ay laughs at them. Kung paano sila itinawanan. Pray and make reparation, manalangin at magkaroon ng pagbabayad sala sa precious blood upang ang Diyos Ama ay mag-save, magligtas ng maraming buhay through His mercy, sa awa ng Diyos. Ayun. He again showed me another weapon and said, "Our Lord has promised to neutralize these evil weapons if humanity will honor and adore the most precious blood. Son of man, these weapons are so great and can destroy many nations in an hour and cause diseases and death to humanity. Pray much for the world." So ito may isa pang pinakitang another weapon. At ang Lord ay nag-promise na inyo-neutralize ang mga evil weapons kung
ang humanity ay mag-u-honor at mag-a-adore sa precious blood. Ang mga weapon na ito ay great at ito ay makakasira ng isang nation, ng isang bansa sa isang oras at makipag-cause ng mga diseases, ng mga sakit at kamatayan sa humanity. So ano po ito? Di ba yung mga bomba, yung mga atomic, di ba? Mga yung mga armas nila na na pamatay. So ito ay nangangako ang ating Panginoon na inyo-neutralize ang mga armas na ito, lalo ngayon, di ba, may giyera sa ibang may giyera. So ito, nangangako ang ating Panginoon na inyo-neutralize ang mga evil weapons na ito kung tayo ay mananalangin at magkakaroon ng reparation sa precious blood. Pray much for the world. I then returned to the mountain. Immediately, I saw the sacred head with blood gushing out. The agonizing Jesus said, "My son, listen. No matter what your scientists do, I will send my justice to the world. I will change the axis of this earth. The earth will change from its course. There will be darkness in the heart of people and in the nations of the world for 3 days." So ito po, kung nagiging pamilyar na tayo sa 3 days of darkness. Yon. Ayan, bumalik siya sa nation. Nakita yung sacred head with blood gushing out. At ang sinabi ng ating agonizing Jesus, "Anak ko, makinig. Kahit na ano ang gawin ng iyong mga scientists, ay isisend ko ang justice sa mundo. I will change the axis of this earth." Babaguhin ang axis ng mundo at ang earth ay mag-change mula sa kanyang course. At ang darkness, magkakaroon ng darkness sa mga puso ng mga tao at ng mga bansa. Sa puso ng mga tao at sa nations in the whole world for 3 days. So ito po yung sinasabing 3 days of darkness. Na ito po i-change ng ating Panginoon ang axis at ang course ng earth ay babaguhin. At magkakaroon ng darkness sa heart ng people at ng at ang nation of the world ay magkakaroon ng darkness ng 3 days. So ito po, kung nagiging pamilya na tayo sa 3 days of darkness na sinasabi, ito po yung na naririnig na natin na magkakaroon ng 3 days of darkness. I-change ang axis ng ng earth, ng world. Yun, change ang axis ng earth at ang earth ay magbabago mula sa i-change ang kanyang course. Di ba yung merong course, merong yung pag-ikot ng mundo. So magbabago iyon at magkakaroon ng
darkness sa puso at magkakaroon ng 3 days ng darkness sa nation. So ito na kahit ipinakita sa atin ang na true sa mga scientists, ang mga plano sa tulong ng mga evil forces. Ang mga upang hadlangan ang plano ng Eternal Father. Ano ba ang plano ng Eternal Father? Ang lahat ay bumalik sa Kanya. At ang mga scientists sa tulong ng mga evil forces ay gumawa ng mga weapons upang sirain ang humanity. Ngunit nangangako ang ating Panginoon na in-neutralize ang mga evil weapons na ito kung ang humanity ay mag-o-honor, mag-a-adore at magkakaroon ng reparation para sa most precious blood. Ngunit, ito, mga weapons na makakasira, di ba? Sa loob lamang ng isang oras ay makakasira ng isang bansa at magpukos ng mga sakit at kamatayan sa humanity. Pray much for the world. At ito, at sinasabi rin ng ating Panginoon, kahit na ano ang gawin ng mga scientists, ay dadating ang justice. Yun nga, na i-change ang axis ng earth at i-change ang course at magkakaroon ng darkness. Darkness sa puso at 3 days of darkness sa nation of the world. Ayun po. So, ito, pinag-ahanda tayo para sa mga oras na ito. Ayun po. Ang pagdarasal ng chaplet ng precious blood. The regret of the wicked and joy of the elect. I had warned my people several times about this great day of destruction. Woe to those who blaspheme me and do all kinds of abomination against my precious blood. They will taste my wrath forever. Ayun, ilang beses ko na kayong I had warned my people several times. Winarningan na tayo ng maraming beses tungkol dito sa great day ng destruction. Kahabag-habag ang mga nagbablaspheme sa akin at gumagawa ng lahat ng klase ng abomination, ng pagsira sa ating Panginoon against sa precious blood. They will taste my wrath forever. So, tatanggapin nila ang galit ng ating Panginoon forever. Happy are you who know and consecrate yourselves to my precious blood, and all of you who consecrate yourselves to my humble mother. The precious blood will save you. The flames of my mother's immaculate heart will give you light on the days of darkness and protect you. Happy are you kung sino
kung sinong magko-consecrate na kanyang sarili sa precious blood. At lahat kayo na ikinoconsecrate ang inyong sarili sa aking humble mother, the blessed mother, the precious blood. Ang precious blood ay isi-save kayo. Ang flames, ang apoy ng Immaculate Heart, ng aking mother's Immaculate Heart, ay bibigyan kayo ng ilaw sa days of darkness and protect you. So ito po, kailangan tayong sumilong sa Immaculate Heart at sa precious blood. Kung tatanungin po natin, di ba, laging sinasabi ng Our Lady of Fatima na i-consecrate ang ating sarili at ang mundo sa Immaculate Heart. O, bakit? Di ba, kina-question ng iba, bakit sa mahal na ina? Bakit? Dahil kung ang iyong ama ay galit sa iyo, kanino ka lalapit? Lalapit ka ba sa iyong ama na alam mong malilintikan ka, di ba? Dito ka sa nanay mo magtatapos. Dito sa kanyang likod, iligtas ka at ligtas ka sa palo. Di ba? At nakikiusap ang iyong ina sa ama na, di ba? Pag wag mo na yan, pabayaan mo na. Di ba? Na, sige na, ako nang bahala sa kanya. Yan ang sinasabi ng mga ina sa mga ama. So, kaya ang tanong, bakit sa Immaculate Heart? Kung ang Diyos Ama ang nagagalit, di ba? Dahil, ayun yan, di ba? Upang tayo ay sumilong sa flame, sa ningas ng pagmamahal ng ating ina. At tayo ay bibigyan ng ilaw at tayo ay poprotektahan. The Eternal Father has marked His own people, so also the evil one, the Antichrist. The red dragon will mark his own people with his mark, 666. My son, the war in the spirit increases. Pray that you might save yourself and your people. I make this first novena to be a revelation hour. The second novena will be for warning and admonition, while the third will be pilgrimage hour. My people shall gather together, adore me, and hear my message. Make my message known to them. Honor me to my holy chaplet. I bless you all. Remain in my peace. Ayun. Ang Eternal Father ay minarkahan ang kanyang mga people. Ganun din, ang evil one ay ang Antichrist, ang Red Dragon ay mamarkahan din ang kanyang mga people ng 666. Anak ko, ang war ng spirit ay increases. Pray that you might save yourself and your people. Pray, manalangin upang isave ang iyong sarili at ang mga tao. Ito, minarkahan ng Diyos Ama ang kanyang people. At ito, ang 666. So, di ba meron tayong sign of the cross, ang mark
ng God the Father, ng God the Son, at ang mark ng 666 Antichrist. Paano yung mga walang mark dyan, yung mga idinideny, ang sign of the cross, ang marka ng ating Panginoon, ang precious blood na magiging marka natin para dito sa mga incoming tribulations. Paano? Ano ang marka nila? Ano kayang marka ang kanilang pinipili? So, ito ay binibigay sa atin ang most precious blood. Hindi ba po taniliwanag po na sa ibang mga topic na tulad nung panahon ni Moises, na amang Moises na papatayin ang mga panganay at panganay na anak. Ngayon, kung merong blood sa mga pintuan, sa mga doorpost, ay hindi sila gagalawin ng angel of death. Ito rin ay ibinibigay sa atin ang dugo ng ating Panginoon upang ating maging marka. At ito rin ang magpo-fortify sa atin at ang ating magiging protection. Ang chaplet, ang precious blood ng ating Panginoong Jesus na itinigis para sa atin. Hayaan na lamang ba nating masayang ang pinaghirapan ng ating Panginoon? Pray. Pray much. Pray harder. Pray the chaplet. Pray for the people. Pray for the world. Ayun po. At ikaw na maliliit, kayo na maliliit na mga hamak at mga na mga hindi kilala sa mundo. Pray, pray much, pray harder, shine. Ayun po. January 21st, 1997. The Kingdom of the Beast. The angel took me to the underground world. There I saw many people worshiping the beast and the red dragon. In their worship, they bowed to him, saying, O King of peace, who came down to the world, O most powerful King, we worship you. Praise be to you forever. All men shall worship thee. As they said these words, they bowed with their heads touching the ground. The beast wore a crown on each of the 7 heads and a golden garment. Whenever he attempted to talk, smoke came out forcefully from all parts of his body, especially from the nose. So ito po, ipinakita ang Kingdom of the Beast na dinala siya sa isang underground world kung saan maraming tao ang nagwo-worship sa beast, sa red dragon. Ayon, at ito ay mga sinamba siya, ang beast na mayroong crown sa kanyang 7 heads at may golden garment, may damit siya na gold. At tuwing magsasalita siya ay merong smoke. Lumalabas ang mga smoke sa all parts ng kanyang body, especially sa nose. So ito po ang Antichrist, ang beast, ang red dragon. Sa mga ating pong mga theologians, ang sinasabi, ang
Kung ang nakikita ninyo dito, ang red dragon, pangit, pangit ang itsura, umuusok, ang Antichrist, ang lalabas na Antichrist ay isang maamo at lilinlangin ang mundo na siya ang magliligtas, na siya ay mabait, na siya ay maamo, ayon. So, yun. Lilinlangin ang mundo. Ano ba, di ba, may mga ang mga magnanakaw ngayon, di ba? Dati, mga hoodlum. Ngayon, di ba, mga nakasuit, mga kadangal-dangal na mga tao kung titingnan. So, ganun din ang Antichrist, lilinlangin ang mga tao na siya ay banal, na siya ang magliligtas sa mundo, na siya ang Diyos, na ikiklaim niya ang dapat ay para sa ating Panginoong Jesus. Kaya binibigyan tayo ng ating Panginoon na power ng upang maano natin, laman natin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Anong gagawin natin upang hindi tayo madala ng Antichrist. Dahil tayo ay kanyang lilinlangin. The slaughter of the faithful. Then I saw a great number of people who did not get the mark of the beast. They were being slaughtered by the agents of the evil one. Yun. Yung mga walang marka ng beast, ito na, ini-slaughter ng agents ng evil ones. The angel said, "These dead people are those who did not worship the beast. They will soon be glorified. Soon, this underground kingdom will come into this planet and rule the world. Pray much for souls who are still ignorant of this coming chastisement. They will perish forever if they do not change their lives." Ayun. Ang mga dead people na ito ay ang mga hindi nag-worship sa beast. Sila ay soon i-glorified. At soon, ang underground kingdom, ang natatagong kingdom na ito ay will come out sa planet at irurule ang mundo. Pray much, manalangin ng maigi para sa souls na still ignorant ng dito sa paparating na chastisement. They will perish forever if they do not change their lives. Kung hindi sila magbabago, itong mga hindi pa nakakaalam sa mga paparating na chastisement. O bakit hindi nila alam? Kasi busy sa trabaho, busy sa mga paglilibang, busy sa mga kasalanan. Na ito nga, paparating ang chastisement at nasaan sila. At they will perish forever if they do not change their lives. Kung hindi sila magbabago. Later, we return to the mountain. I saw our Lord. He said, sinabi na ating Panginoon, in the days to come, the red dragon will come and rule the world
how greatly my people will suffer, who will survive the hour of idolatry. Ayun, sa mga araw na paparating, ang Red Dragon ay dadating at irurule ang mundo. Siya ang maglilid sa mundo. At how greatly na ang malaking magiging pagdurusa ng mga tao, ng people, how greatly my people will suffer, ng magdurusa. Sino ang makakasurvive sa oras ng idolatry? So, ito nga, bakit oras ng idolatry? Dahil nga, ang Red Dragon, ang Beast, ang Evil One ay magbabalat kayo. At siya ay i-adore. Marami ang maliligaw. If my people will return to their Lord, if men will change their lives, if humanity will learn how to love and worship their Lord, I will come and save them, those who worship me and adore my precious blood will be saved in this coming tribulation. Kung ang mga tao ay babalik at magbabalik sa kanilang Diyos, kung ang mga tao ay magbabago ng kanilang buhay, at kung ang humanity, ang sangkatauhan ay matututo na mahalin at sambahin ang kanilang Diyos, ako ay darating at ililigtas sila. Sila, kung sino ang magsumamba sa akin at i-adore ang aking precious blood, sila ay maliligtas sa mga dito sa paparating na tribulation. Barnabas, pray much for my priests who are worldly, who will follow materialism and be doomed forever. Love me and honor me. I bless you. Ayan, Barnabas, panalangin. Pray much, manalangin ng mabuti, ng marami para sa aking mga kaparian. Sila ang mga kaparian na worldly, na makamundo at magiging materialism, at sila ay madudum forever. Love me and honor me, I bless you. Ayon, na ipanalangin ang mga na makamundo at makamaterialism. Ayun. At sila ay maidudum forever. Ayun. Na ito, kung ang mga tao, yun nga yung sinasabi na ang Antichrist ay magbabalat kayo na mabuti, na malinis. Ayun, na isang banal. Ngunit, ayun nga, kung sino ang sasamba sa ating Panginoong Jesus, kung ang kanyang mga tao ay babalik at sasambahin at tatawag sa ating Panginoon, at siya ay mamahalin at tatawag sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ay dadating upang sila ay iligtas. Kung ang humanity, kung ang sangkatauhan ay matuto na mahalin at i-worship
ang kanilang Panginoon. Dadating ako at ililigtas sila. Sila, kung sinong magsasamba at mag-aado ng aking precious blood, ay maliligtas dito sa paparating na tribulation. So ito po, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng daan kung paano ang makakamtan ang kaligtasan. At ipanalangin ang mga kaparian, ang mga makamundong pari, ang maging mga materialism na mga pari, ang who will follow materialism, sila ay maidudum. Sila ay mapaparusahan dito sa kaming tribulation. Sila ay we will doom forever. Ayun. January 28, 1997. Wake up and run for your lives. Gumising at tumakbo para sa iyong buhay. In a vision, our Lord appeared to me and said, "My children, wake up. The hour of great chastisement is coming to you soonest. The hour of terrible destruction, a great wind, earthquake, and thunder shall move across the earth from east to west, and to all hearts from in to out. This hour is the hour of terrifying purification. After that, my Father will bring His glorious paradise on this earth. Happy are you who hear the voice of the chief shepherd and become ready." Ayun, my children, wake up, mga anak, gumising. At ang awa ng great chastisement ay paparating, coming to you soonest. Mas mabilis na paparating. Ang oras ay terribling destruction, na pagkasira. Ang mga great wind, mga malalakas na hangin, mga lindol, at thunder, hulog, ay will move across the earth from east to west. Yon, ang mga malalakas na hangin at lindol at kulog ay magmo-move across sa earth from east to west. Yun, ang mga malakas na hangin, lindol at kulog. At from all hearts, from in to out. Sa mga puso, kasi terrifying ang mga oras na ito. This hour is the hour of terrifying purification, ng paglilinis. Pagkatapos niyan, ang aking Ama ay dadalhin ang kanyang glorious paradise dito sa earth. Happy are you who hear the voice of the chief shepherd, na kung sino, masaya ka kung sino ang nakakarinig ng boses ng kanyang
chief shepherd, kanyang pastol, at naging ready and become ready. So, kung pakikinggan natin ang mga messages ng ating Panginoon, tayo ay magiging handa. My children, prepare yourselves with prayer and humility always. O my children, practice true love. True love is forgiveness. Have mercy on him who died on the cross and console me through my holy precious blood. Mercy shall be granted to humanity. Mga anak, prepare, ihanda nyo ang inyong sarili with prayers at manalangin at magkaroon ng humility always, ng kapakumbabaan always. O mga anak, i-practice ninyo ang true love. Ang true love ay ang forgiveness, ang pagpapatawad. So ito ang payo sa atin, 'di ba? Minsan mga kaaway tayo at hindi natin sila mapatawad. I-practice ang true love. Ang true love ay ang forgiveness, pagpapatawad. Have mercy on him. Maawa ka sa kanya na namatay sa krus at i-console siya. I-console ang ating Panginoon. True, sa pamamagitan ng holy, precious blood ng kanyang kabanal-banalang dugo. Mercy shall be granted to humanity, that sa pamamagitan ng kanyang kabanal-banalang dugo, ang awa ay ibibigay sa sanglibutan. Sa precious blood ng ating Panginoon. Put off your worldly muses and practice silent life. Listen only to your Christian music, the songs of angels and saints. My children, make reparation always for all the sins, blasphemies, neglects, and coldness which may people commit against my precious blood. My children, follow the desert way to paradise. I bless you all. So ito po, put off. Isa-isang tabi mo ang mga worldly muses. Worldly music. Ang mga, di ba, sa mga music pa lang ay meron ng mga demonic. So, kailangan maging maingat tayo sa ating mga music. Ayun. Put off your worldly music at mag-practice ng silent life. Ng katahimikan. Makinig lamang sa mga Christian music, ang songs ng angels at saints. Ayun. My children, make reparation always for all the sins, blasphemies, neglects, and coldness. Yun, magkaroon ng reparation para sa mga kasalanan, sa mga blasphemies, sa mga neglects, sa mga pagpapabaya, at sa coldness, pagwawalang bahala ng mga tao na nakumit against sa precious blood. Mga anak, sundin ang desert way to paradise. I bless you all. O ano ang desert way? Diba? Ang way of the cross. Ang
mga paghihirap ng ating Panginoon. So, kasi minsan tayo, di ba, kaunting hirap, ang hirap naman, konting pagtitiis, hindi tayo makapagtiis. Di ba? So, kailangan nating magtiis dahil tunghayan lamang natin ano ang mga tiniis ng ating Panginoon para sa atin. At ito, gumawa ng reparation para sa mga kasalanan, sa mga blasphemies, sa mga pagpapabaya at sa pagkawalang bahala. So ano po ang reparation para sa precious blood? Meron na po tayong topic nito na inireveal ng mahal na birhen ang 500 na most precious blood of Jesus Christ. Save us and the whole world. So meron na po tayo, nandyan na po sa ating mga topic, ang reparation para sa most precious blood ng ating Panginoon. So, nandyan na lamang po, kayo na po ang bahala. So, ito po, read po tayo dito, sa part 4, dito po, ito nga po ang inireveal kay Barnabas ang mga underground world ng evil agents at ng Antichrist. At ito rin inireveal ang mga paparating na mga tribulation. At inireveal din kung ano ang ating mga gagawin. Nandito na po ang mga payo ng ating Panginoon. Tayo po ay hindi lang po natin pakikinggan. Hindi lang natin aalamin, kundi tayo ay kikilos. Dahil kung hindi tayo kikilos, ay paano na tayo, diba? Kailangan nating dasalin ang precious blood chaplet ng ating Panginoon at ang pagdadasal ng reparation para sa sins committed sa precious blood ng ating Panginoon. Ayun po, pray hard, pray harder. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon at ang pananalangin, ang ibinigay na rin po ang may mga advanced topic na rin po tayo ng Third Friday reparation. Kung meron tayong First Friday, First Saturday, meron din pong Third Friday reparation para sa precious blood ng ating Panginoon. Ang pagdadasal, pagsisimba, at kung hindi makapagsimba, ang pagdadasal sa harap ng crucifix, ng chaplet, ng Holy Rosary, ng Holy Wounds. Ayun po, at ibinigay din po ang Gethsemane hour, ang every Thursday 11 p.m. hanggang Friday 3 a.m. ang Gethsemane hour na magstay tayo, makapiling natin ang ating Panginoon kahit isang oras. Kung hindi po makakapunta ng Blessed Sacrament, meron pong online or sa harap ng crucifix. We stay within hour dito sa Gethsemane hour. At ang Third Friday reparation at ang reparation prayer para sa precious blood, ang 500 most precious blood of Jesus Christ, save us
and the whole world. So, ayun po, nasa sa atin na lamang ang pagkilos, ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon. Ang mga bagay na ito na upang makatulong sa atin sa darating na chastisement at sa end times. Ayun po, maraming salamat. God bless po. Mahaba pa po ang topic natin. So, all ears po tayo. God bless po.